Hi guys! I'm back! Nagka-time kasi ako mag-film ngayon and mag-makeup. Pasensya na, medyo nag-effort ako sa contour. Dahil ibang-iba talaga yung aura ko ngayon. Sabi ko nga, I don't feel good. As in, sobrang parang iba. Alam niyo, sabi nila, may pregnancy glow daw after trimester. Pero hindi ko alam kung magkakaroon ako noon. Kasi syempre, iba-iba tayo ng journey. And yung mga preggy talaga, yung mga mom-to-be, ayun lang ang makaka-relate. Pero syempre, alam ko namang may manonood din sa inyo na wala pang baby. Syempre, para gusto din sila magka-idea or kung ano man or gusto nila malaman ng journey ko. Ayun, saan ba ako magsa-start? Ayun, wait lang guys. Papakita ko muna sa inyo ang aking tiyan. And 13 weeks and 3 days na ako ngayon. And hindi ko alam kasi kung kino-consider na ba ito na second trimester or sa 14 weeks pa. Hindi ko sure, pero thankful ako at nalampasan ko na tong first trimester. Papakita ko muna sa inyo ang aking tiyan, kung anong update ngayon. Ito siya. Ito na sinuot ko para madali mapakita sa inyo. Ayan siya. Ayan. O, diba? Sa personal, medyo nagiging visible na yung, hindi ko alam, nakalimutan ko yung tawag dito, pero may yung line or something dyan. Ayan. Balik na natin. Ayun, mag-start. Wait, sorry. Mag-start muna tayo, guys. Anyway, ayun, nalaman ko na preggy ako kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, kinikip track ko talaga yung, yung monthly period ko. Meron ako mga application. Actually, marami siya. Pero, ang pinaka nagamit ko lang is yung my calendar. Sorry, teka lang, kati ng mata ko. Yun, pinaka nagamit ko lang is yung my calendar kasi feeling ko yun ang naiintindihan ko. Mabilis siyang maintindihan and para sa akin, madali and accurate talaga siya. Ayun, simula nung 14 weeks nalaman ko siya, hindi ako mapakali kasi nga delayed na ako ng 2 days na yata yun. Tapos sabi ko, dapat magkakaroon na ako. Sabay kami ni Ate Jonah. Sabi ko sa kanya, delayed na ako ng 2 or 3 days. Tapos, wala ako na-feel anything na masakit yung puson, masakit yung ulo, or kung ano man. Alam yun, as in parang walang-wala talaga. Walang signs na magkakaroon ako. Nagtataka na ako. Ngayon, ang nangyari nun, nung day before nun, Friday, kasi Saturday ako nag-PT. Friday, dapat magda-date pa kami ni Heinzton. Kasi nga, 12 PM papasok niya, late pa, so late pa siya nagising, or may time pa kami mag-date sa gabi. Sabi ko, umuwi na tayo. Sabi ko, sobrang antok na antok. Alam mo, parang naglalakad kami. Hindi ko mapigilan yung antok ko. Nagtataka rin ako kung bakit. Ayun nga. Tapos, nung time na nag-PT ako sa CR, sa ATC, buti na lang, hindi ko tinapon kasi akala ko ang PT, pag positive ka, automatic, na parang ang bilis-bilis magdadalawang linya na. So, parang sabi ko, ay, hindi to, negative to, ganito, ganyan. Ayun, dinigay ko lang sa bag ko. Tapos, yung Saturday, dapat magbaboxing ako. Yung boxing ko na yon, sabi ko, ay, paalis na ako, pero kakain muna ako kay Ate Jonah. Sabi ko, ay, pag tingin ko sa bag ko, ay, check ko nga yung pregnancy test ko. Pagkakita ko, wow, parang may line. Hindi siya normal. Sabi ko, baka naman nabasa lang to. Or sabi ko, pero tuyo naman yung bag ko. Parang kinakabahan na ako. Tapos takbo ko sa Mercury sa Pilar kasi on the way, basta dito sa Pilar, on the way kasi merong Mercury dito. Bili agad ako. Tapos pagdating ko kay Ate Jonah, sabi ko, ate, mag-PT ulit ako. Tapos mamaya, ang pregnancy test pala, 15 to 20 minutes yung makikita mo yung result niya. So, nagulat ako, pagka si Ate Jonah naghahawak busy-busy. Sabi ko, ate, negative yan kasi dapat mabilis lang yan, gato ganyan. Pala hindi. Biglang sabi niya, babe, sabi niya, positive. Oh my God, sabi ko talaga. Sabi ko, nanginginig ako, hindi ko ma-explain yung maramdaman ko. So, ginawa ko, nagpa-check up ako sa Tokyo Health kasi gusto ko malaman kung anong ilang weeks na ba ako, ano yung mga dapat kong gawin, ganyan, mga bawal, etc. So, ngayon, pagpunta kasi si Dr. Reyes, wala ring, wala siyang clinic nun. So, pumunta muna ako sa doctor. Sabi ng doctor, na nakausap ko yung OB, sabi niya, 4 weeks and something 2 days ako ng buntis daw, ganito, ganyan. So, sabi niya, kung gusto mo, pwede kitang i-transfer ngayon, pero sayang yung pera mo kasi hindi mo makikita kung may heartbeat. Makikita mo lang na may something lang yung parang
basta may sinasabi sila doon na parang something na may kita mo lang na parang ganyan pa lang siya. So, mas maganda daw na mag-wait na lang ako ng 2 weeks to 3 weeks para maging 6 to 7 weeks ako yung mga ganon. Tapos, yun nga, continue ko lang daw yung folic acid ko, mga ganyan, conic-anek, di okay, fine. Pagbalik ko, ayun, pagkabalik ko sa OB ko, after 1 week, bumalik ako kay Doktora, or days lang din yata, Sunday din ako, ay hindi, Sunday din ako, kinabukasan, nagpunta din ako kay Doktora, kasi 12 to 4 siya sa Casa Medica. Pagpunta ko doon, sabi ni Doktora, ganun din, sabi niya, you really have to wait ng 2 weeks. Sabi ko, okay po. Sabi ko, anong dapat kong gawin? Ganito, ganyan. Sabi niya, yun, folic din, folic acid, importante. Tapos, milk. Sabi ko, okay lang po ba fresh milk? Sabi niya, okay lang fresh milk, pero mas maganda kung mag-mom ka kasi mas maraming vitamins, ganito, mas maraming benefits, ganyan. So, ginawa ko, sobrang panic ko. Kasi, hindi ko pa alam, diba, kasi yung mga stage na ganun critical. So, ginawa ko, twice a day ako nag-mom. Sobrang bigat. Siyempre, ang mahal. Tapos, nag-umpisa ako sa maliit. Tinay ko kung magugustuhan ko. Ilang days ko lang, 2 to 3 days ko lang ata. Kasi, twice a day ko siya. Dahil nga, sobrang panic ako. Sabi ko, hindi na ako makain ng healthy masyado. Tapos, parang, ano mo kung ng nutrisyon ng baby ko? Parang ganyan-ganyan pa ako. After ng ilang weeks, para akong praning, dami kong kinausap, ang dami kong pinipm na nanay, na ano ba dapat gawin, ganito ba talaga to, ganito ganyan. Kasi, syempre, wait lang, parang hindi ako, pasensya na ako, hindi ako center, Ayan. Syempre, iniisip ko na may heartbeat ba yung baby, or dinudugo bawat sorry, TMI to guys, disclaimer talaga. Ayun. Kada wiwi ko, chine-check ko, baka may blood, baka may parang ang dami talaga pumapasok sa isip ko. Kasi syempre, gusto mong maging healthy yung baby mo, diba? Sino ba namang nanay or soon-to-be mom na maghahangad ng hindi maganda, diba? Tapos sabi nga ni Heinz, ikaw napapansin ko, doon nag-wiwi ka, paranoid ka, may ganyan-ganyan. Sabi ko kasi syempre, mahirap talaga yung mag-bleed or something kasi pwede kang ma-miscarriage talaga may yung mga ganong stage talaga, super critical, yung mga 7 to 8 weeks. So, ayun nga, edi nag-antay na naman ako, ganito, ganyan. After nun, thank God, at yun nga pinost namin na 125 beats per minute naman yung normal naman daw. Yung 120 yata to 160 BPM, beats per minute, yung heartbeat ng baby. So, normal. Everything is normal. Lahat-lahat. So, sobrang thankful kami nun. Tapos, after syempre, diba, everyday umaalis pa rin ako kasi ayoko yung nasa bahay dahil alam niyo naman yung lifestyle ko or yung activities ko bago ako mabuntis, diba? Talagang nag-workout, lakad doon, punta dito, ganito, ganyan. Sobrang lakad talaga everyday. So, sabi ko, parang pag nasa bahay lang ako, parang marami akong nararamdaman na hindi makakaiba. Tapos, lakad-lakad pa rin ako. Pasaway, diba? Pero, binigyan ako ni Doc ng, ng gamot, na dalawa yon, Duvadilon or something, tsaka may isa pa. If ever daw na sumakit yung puson ko ng sobra, na hindi ko na makayanan, inumin ko lang daw yon. So, syempre, pasaway nga ako. Lagi ako nasa mall. Hanggang sa makakuha ko ng virus. Nagkaroon ako ng sipon. Ubo. Una, sipon muna. Tapos, inubo ko. Tapos, grabe talaga. Yung time na yon, 1 week straight akong bed rest. Ang sakit na ulo ko. Worst talaga. Pinaka-worst na headache ang naramdaman ko. Tapos, tinabi ko na sa akin yung hot compress. Dahil nga, ang sakit-sakit din ng legs ko. Sobrang fatigue na wala lang siya nung umuwi si Heinz. Tapos hinilot niya ako. Tapos ayokong kumain. Una, dapat naalis pa ako noon. Natatandaan ko yon Monday. Between 7 to 8 weeks ako nung nagkasakit ako. Parang iba, di lunch na. Hindi kakain na ako. Hindi ko makain yung lunch ko. Sobrang, as in parang, ano ba to? Parang lahat na lang. Tapos, kumain ako ng Skyflakes, sinusuka ko talaga, sorry guys, pero sinusuka, nilalabas ko talaga siya, ultimong water, kahit anong kainin ko, wala talaga, sobrang, ay grabe.
Tapos kahit na nagsusuka ako, pinipilit ko kahit masakit yung ulo ko. Hanggang sa umuwi si Hines, sabi ko, gusto ko lang uwian niya ako ng ano. Buti that time, alam na ni Hines, nagdadala na siya ng extra pera. Kasi anytime, pwede ako magpabili sa kanya or kung ano man nagustuhan ko. Kasi alam na hindi ako nakakalabas at hindi talaga ako makakain. Yun. Tapos yung time na yun, parang sobrang helpless ako. Ang nakain ko lang nun yung macaroni. As in, macaroni lang. Tapos, nag-milk ba ako? Basta continuous yata yung milk ko. Ayun, continuous yung milk ko. And then, after noon, nung nagpa-check up na kami, sabi ni Doc, nga, laki nga doon siya ko, pusunin ako. Pero siguro, sabi naman ng iba, normal lang daw to dahil pag sobrang proud ka, happy ka, talagang nakikita agad yung bumps mo, parang ganon, yung baby bump, ganyan. So, sabi ko, okay lang yan. Basta, as long naman na, diba, normal, walang bleeding, etc. Pwede mo gawin. Pero, nung time na sobrang pasaway ako, nung nasa ATC kami, diba, lakad pa rin ako ng lakad, 5 weeks, 6 weeks bago ako magkasakit. Nakakaramdam ako ng, ng sakit ng puson. Pero, pag ganun, pinapahinga ko. Pero twice lang ako uminom ng pampakapit na alam kong, kasi alam sobrang sakit lang ng puson. Parang natatakot ako naman mag-bleed or kung ano man, diba? Kaya ginawa ko, pag sobra talagang sakit, uminom din ako. Pero 2 beses lang siguro magkaibang araw pa. Pag sobrang pasaway lang talaga. Kasi nga, diba, lakad ako ng lakad. Pero after that, wala, okay na naman. And ngayon, grabe talaga yung ilang, siguro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yung 7 weeks na yon. Sobrang pasakit talaga. Pero, sobrang thankful ako kasi may mga tao talaga na ini-encourage ako, chini-cheer up ako, lalo yung mga mommies na normal lang yan. Magpasalamat ako kasi healthy daw yung ganito dahil mataas daw yung progesterone something, mga ganyan-ganyan pa sila nasabi. Mas mas parang healthy daw yung pag-develop ng baby. And syempre, minsan nag-worry na ako dahil sa kinakain ko. Hindi talaga kasi ako pala gulay. Pero, nung mga times na sobrang critical stage na hindi ko pa alam kung may heartbeat or kung naman, broccoli ako ng broccoli, fruits, ganyan. Pero ngayon, may mga cravings ako. Pero sakto lang naman. Minsan, kaya ginagawa ko, pag may cravings ako, lahat talaga ng paraan, ginagawa ko para kainin yun. Kasi minsan lang talaga ako mag-crave. Unlike ngayon, pag sa gabi, wala akong gana na naman. Pero, importante, hindi ako nasusuka or minsan nasa mall ka, parang alam mo, iba yung feeling na nasusuka ka, na hindi mo masabi talaga yung pakiramdam. Ang weird. Pero, nagpapasalamat na lang ako na okay na, malapit ko na malagpasan to. Pero sabi nila yung iba, 5 to 6 months daw nagkakaroon ng, nagsastop yung, yung sickness na yan. Pero ako sana ngayon, kasi gusto ko nang kumain. And napansin ko lang, yung sa skin ko, yung simula na, 5 weeks onwards, na-feel ko parang iba, ang dami ko ng tigyawat dito. Tapos yung rashes ko, sobra pag wala akong makeup. Ngayon natutuyo na siya, parang nag-clear na yung skin ko. Natutuwa ako kasi yung pores ko dito. Ewan ko, biglaan na lang or dahil hindi ako nagme-makeup lately dahil ba hindi ako masyadong gumagamit ng mga kung ano-ano sa mukha. Kusa na lang siyang nag-close na hindi mo maintindihan. Pero dito marami talaga akong rashes lately dahil nga sa hindi ko alam kung hormones o sa kinakain kong puro oily food na malalansang pagkain. Hindi ko alam kung ano. Pero sabi nila, normal daw to. Pero sana mawala. Ewan ko lang kung kailan. Tapos, yung nose ko, parang, di ba, malapad na siya. Tapos, parang feeling ko lumapad. Lalo pag wala akong nose line. And then, yung face ko, parang may double chin na ako, na hindi ko maintindihan. Tapos, sa katawan ko naman, wala nagbabago. Pero yung kilikili ko ngayon, parang meron siyang, ayokong pakita. Kasi parang, ano bang tawag ni Hines? Parang shadow lang. Parang shadow. Kasi minsan nangangatit kung makakamot ako. Sobrang kati talaga. So, siguro. Kaya siguro siya nag-mark no or kung ano. Pero okay lang. And then, yun nga, yung legs ko same pa din. Yung weight ko same. Pero ba't di ko alam yung face ko? Parang nagkaroon siya ng double chin. Hindi ko maintindihan na parang lumalapad yung mukha ko. Hindi ko talaga. Kaya, napilitan ako magpagupit, diba? Dahil sabi ko, parang iba na yung buhok ko na sobrang dito lang straight. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, gusto ko talaga pa-layered, mga ganyan-ganyan. Ayun. Tapos, ano pa ba? Yung mga changes lang naman. And, ngayon lang ulit ako naglakas ng loob mag-makeup. After ng birthday ko,
nag-makeup ako nun. After that, wala na. Ngayon na lang ulit. Dahil second try na naman. And para safe, kahit nasabihin nilang safe, hindi talaga ako masyado nag-makeup. And kahit nasabihin nilang pwedeng mag-manicure, pedicure, kasi sabi naman ni Doc, maano naman siya, saglit lang naman. Basta wag ko lang daw maamoy or something, yung mga iba-ibang chemicals, okay lang daw. Pero, para sure, next month na ako magkagaganyan. Ayun, sa makeup lang naman daw bawal, pero syempre, mas okay na, mas safe na lang. Ano pa bang ma-share ko sa inyo? Siguro separate ko na lang yung video na sa mga gustong kung paano kami nakabuo, or yung mga trying to conceive. Ayun, siguro separate video ko na lang. Pero ngayon gusto ko lang ma-share sa inyo tong journey ko na 13 weeks, and syempre update ko kayo siguro after second try ko na lang. Ayan, yun lang naman. Basta sabi nga nila, pag mga ganyan sa mga moms dyan, na mom to be, na nagsasuffer din, yung suffer, ang pangit pakinggan, no? Pero, yung mga nagsasuffer ng mga sickness, ganyan, be strong, kasi grabe talaga, alam kong andali lang din magsabi ng be strong, kasi tapos na ako sa parang, hindi ko na masyado naramdaman yung sickness, pero, alam mo yun, gusto ko rin maka-encourage ng mga, sobrang sensitive na, or, sobrang, ano ba masasabi doon, yung mga sensitive na nagbubuntis. Kasi, naramdaman ko yung parang, alam niyo yun, ang daming nagsasabi ng bawal yan, bawal to. Sobrang dami talaga. Tapos parang yung mga taong yon or yung mga taong nag-worry sa'yo, hindi nila naiisip na na-adapt mo yun. Parang ang hirap din na nag-worry siya, tapos maalala mo, yung nga, baka ano kayo nangyayari, baka normal ba yung baby ko, baka ganon. Ay nako, kaya gusto ko rin maka-encourage ng mga katulad ko na lagi nag-worry, ganyan. Kasi alam ko yung pinagdadaanan nyo. Dahil ang hirap din talaga minsan yung may mga taong ang lakas maka-impluwensya ng negative vibes. Lalo na pag sinasabi nila na, bawal yan, baka ganito masama sa baby, mga pamahiin, mga kuanik-anik. Alam niyo yun, parang may nagsabi nga sa akin na, parang hindi daw ako nag-a-accept ng mga, sabi ko nga, nag-a-accept naman ako ng mga negative or yung mga, tawag doon, mas paano ba sabihin, nag-a-accept naman ako ng mga, advice or mga opinions nyo. Pero syempre, iba kasi yung hormones ng buntis. Alam kong yung mga moms lang and mom to be lang yung makaka-relate din sa ganong feeling. Kasi iba talaga, sobrang sensitive, ang dali maiyak, ang dali mag-worry, lalo na ako. Pag sa mga ganyan, iniisip ko, oo nga, baka, kumusta kayo yung baby ko? Kasi sa ganito po yung check-up ko. Parang, na-adapt, ang hirap, and syempre, masama rin daw yung sobrang mag-worry ka, sobrang malulungkot ka, sobrang magalit ka, kasi nakaka-affect daw yun sa development ng baby mo. So, as much as possible, iwasan natin yung mga ganon. Kung may marinig man tayo, na alam naman natin sa sarili natin yung ginagawa natin. Syempre, hindi naman din 100%, or katulad ko, vlogger ako, hindi naman din 100%. Makikita nyo lahat yung ginagawa off-cam, diba? Siguro masasabi ko na lang sa mga gano'n na huwag kayong panghinaan ng loob. Pag may sinabi, pag hindi naman din kagandahan yung sinasabi, labas nyo lang or delete nyo agad, block nyo agad. Parang walang mega. Kasi mahirap talaga, mahirap yung masyadong maapektuhan yung emotion. Oo, emotion natin. Kasi, grabe mahirap. Mahirap talaga, as in, sobrang iba talaga pag buntis. As in, kawawa nga si Heinz minsan. O madalas, kawawa siya sa akin. Pero naiintindihan naman niya na ganun talaga yung mga buntis, mas sensitive. Kung mas sensitive ako, kung sensitive na ako before, mas sobra ngayon. Ayun lang. So, basta magpakatatag lang tayo, and ayun, sobrang happy ako kasi na-share ko yung journey ko sa inyo, and nasa-share nyo rin sa akin yung mga journey nyo, lalo na yung mga nag-PPM sa akin. Alam nyo kung sino kayo, maraming salamat. So, yun lang guys, yun lang naman yung update, and bago ko makalimutan, sa food naman, sa gutom ko, every 1 to 2 hours, gutom ako, pero wala akong appetite. Minsan nagpo-fruits lang ako, or eggnog. Eggnog is yung comfort food ko. Tapos, fruits, more on apple, orange lang ako, grapes, mga ganyan, rambutan, nung time na yun, lansones. Yan, yun lang naman. And then, wiwi na wiwi, syempre, hindi talaga mawawala. Sobrang parang kasarapan ng tulog mo.
kailangan mo talagang bumangon dahil kailangan mo umihi dahil ayoko yung magka-UTI. Yung sabi ni Doktora, bawal daw magpigil ng wiwi dahil prone sa UTI. So, yun lang. And sa workout naman, ang dami ko, ilang minutes na ba ako? Parang ang tagal-tagal na. Anyway, sa workout, hindi talaga ako nag-workout ng 4 weeks until 11 weeks. Inantay ko mag 12 to 13 weeks bago ako mag mild workout lang. Dahil, syempre, gusto ko rin makasigurado. Pero, okay, mag-alala yung mga nag-worry sa akin. Hindi naman ako masyadong nagtatatalo, nagpumanik-anik. Basta, alam ko pa rin yung limit ko. And gusto ko lang, syempre, maging strong yung shoulders ko and yung legs ko. Yun lang naman yung ko. And gusto ko rin ma-avoid yung, kasi ang buntis prone sa diabetes and high blood. So, as much as possible, ayoko naman magkaroon ng ganun. So, mas malaking tulong pa rin ang workout. And in-advise naman ng OB ko na pwede ako maglakad-lakad, mag-brisk walking, and mga workout na mga light lang naman. Basta pawisan ka lang and wag lang masyadong itataas yung heart rate mo kasi mahirapan din yung baby mo ibaba yung heart rate or something. May nagsabi sa akin ng ganun. Yun lang. So, ayun. Thank you so much, guys. Ang dal-dal ko na. Dami ko nang nasabi. Ayun, thank you so much. And sana may, may nakuha naman kayong tips or kahit papano. And na-update ko kayo ngayon. So, ayun. Thank you so much for watching and God